Wala silang utang na loob sa atin kasi hindi naman nila hiningi na mabuhay sa mundo. Uy! Mag-comment. Sorry. Eh kasi may hugot ako kasi si Sarah ba? Hindi talaga dapat tularan tong character na to. lang. Hi, ako si Jenica Garcia. Ako naman po si Julia Montes. At magkaibigan tayo dito. First question. Okay. Meron ba tayong mga eksena na talagang hindi mo nakalimutan? Yung parang tumatak lang sa'yo na, ganyan. Siguro sa akin yung pinakahirap ako yung sako scene. Malalaman niyo yun kung bakit, pero yung sako scene. Kasi medyo nahihirapan akong mag-move on. And to begin with, mahirap mag-move on. Joke! Ay! Iba yun! Your question. Iba yun! Sagutin mo rin daw yung question. Last taping lang to. Basta galit ako sa eksena, parang medyo tumatatak siya sa akin. Kasi may nasabi sa akin si Direk Dolly. Sabi niya, hirap ka sa anger, no? So parang, kailangan ko siya i-improve. I-release na. Parang kailangan ko siya i-improve. Hindi ko siya mapakita yata. Ito, how did you get into the headspace of playing your character? Si Sarah kasi, so ito pa kasi yung pinakaunang kontrabida role talaga na ginawa ko. Feeling ko ang pinakamahirap sa lahat, yung parang minsan pakiramdam ko, nasayang yung healing stage na ginawa ko para sa sarili ko, para mapag-aralan kung paano ba yung ibig sabihin talaga ng self-love. Trinabaho ko kasi yun. Tapos ito. Tapos parang napunta ako sa karakter kung saan, kung anong sasabihin ni Christian, yun ako. Pag sinabi ni Christian na kung may kulang sa akin, may kulang akong sakit nun. Lalo na kung parang ganun talaga yung tingin mo sa sarili mo dati, tapos nalampasan mo na yun, tapos gagawa ka ng karakter na ibabalik mo ulit yun. Actually, yun kasi yung ano ng mga tao. Akala nila, pagiging artista, snap lang, na parang papasok sa emotion and then snap out. Technically, sobrang magagaling yung taong snap in, snap out. Yung parang ang bilis yung jump in tapos snap out. Hindi ako ganon. So, minsan, mahirap i-process, di ba? May mga bagay na dadaanan ka tapos parang, oh my gosh, close to home. Teka lang, wait lang, alalayo ako. So, medyo iba din. Medyo kakaiba rin maging artista. Ikaw? Playing Anna, siguro yung kailangan kasi matatag. So, hindi naman sa hindi ako matatag, pero ang hirap i-control ng emotions, lalo na pag nandyan na sa harapan mo yung nangyayari. Saka iyakin ka din kasi. Oo, emotional akong tao, super transparent din akong tao. So, hinahirapan ako sa mga scenes na kailangan ipakita kong wala akong emosyon. So, hirap na hirap akong express yun na parang wala akong emosyon, pero deep inside gusto ko nang, ayoko na po! Ayoko na! Sa eksenang yun. So, parang ganon. Medyo, ang hirap i-control. Kaya nagiging running joke ko nga, hindi ako iiyak pag hindi ako bayad. Nasa taping. So, I think, may sweldo naman tayo nun. So, nahihirapan akong kontrolin. Pero in real life, pag hindi bayad, kaya akong kontrolin. So, yun. What do you admire about each other? Una na ako pwede? Sige. Hindi, ang dali mo kasing i-admire. Kasi di naman siya talaga yung, kumbaga nanggaling din talaga si Julia sa hirap before. Pero sobrang saya kasi ako makita yung achievements niya now. Natutuwa ako, na-amaze ako. Feeling ko sa iba mababaw na to. Pero naaliw ako na, ang ganda kumbaga ang ganda ng sasakyan ni Julia. Tapos parang, wow, si Julia, sobrang dami niyang blessing. Nagpapa-boodle fight siya sa amin, mahilig siya magpakain. Nakakatuwa makakita ng tao na hindi nakakalimot sa kung sa paano siya nagsimula. Kasi di naman ganun lahat. So, nakakatuwa. Tsaka makikita mo rin sa face niya kasi lalo pag wala siyang makeup. Sobrang bright and ganda ng aura niya talaga kasi mabuti talaga siyang tao. Ako naman with you, at first, syempre nahihiya ako. Hindi pa tayo nagkaka-work. Pero ang di ko makakalimutan, pinanonood na kita ever since. So, may feeling na ako na parang, feeling ko napaka-bubbly ng tao. Yung iba rin yung aura mo sa akin. So, nung nakilala na kita, na-appreciate ko kung gano'n alam mo yun, ang sweet-sweet mo, ang bait-bait mo, and yung passion mo sa trabaho. Na-appreciate ko pag nakikita niyo siya sa set, kung makikita nila kung paano niya aralin yung script niya. So, minsan pagka-excite na kita, ano ba yung lines ko? Teka lang, ano nga ba yung lines ko? Kasi, hindi, na-appreciate ko yun na sobra kang dun sa character mo. And hindi kasi lahat ng artista, ganun din ka-passionate dun sa, especially sa role, and especially sa role mo na hindi naman madali. So, yun. Thank you!
What are some lessons that you took away from playing your roles in Saving Grace? Hindi ka nanay dahil lang nagluwal ka ng anak. Di mo siya right na sabihin. Hindi mo karapatan yun. At higit sa lahat, sana alam natin na hindi rin natin investment yung mga anak natin. Kumbaga, wala silang utang na loob sa atin kasi hindi naman nila hiningi na mabuhay sa mundo. Uy! Mag-comment. Sorry. Eh kasi may hugot ako kasi si Sarah ba? Hindi talaga dapat tularan tong character na to. lang. Sa akin naman with Ana, relate naman doon sa sinabi ni Jenica na hindi mo naman kailangan iluwal ang isang bata para maging anak mo. For sure, sa atin mga Pilipino, marami tayong mga naging nanay-nanayan sa trabaho, sa school, sa buhay. Ako, lumaki ako sa lola ko, so siya yung nagpakananay. Siya yung tumayong nanay namin ng magkakapatid. So, marami kang makikilala na hindi mo kailangang iluwal para sabihin, mahal mo yung tao. Para maparamdam sa'yo ng unconditional love. Marami doon. At meron ako noon. Meron akong momski sa buhay ko na tumatayong nanay sa akin ng times 10 pa yata. So, ang siguro isa sa pinaka-lesson, yun nga, hindi mo kailangan lagyan ng label ang bawat relationship para masabi mong mahal yung isang tao. Yung simpleng maalala mo na isang tao, ano na yun act of love na yun. So, basta yung pagiging open din, kasi si Ana din masyado naging walled up sa lahat ng mga nangyari sa kanya. So, yung parang pagiging open, kasi pag may wrong communication pala, misunderstood ka na ng isa, iba na yung kwento. So, minsan, kailangan natin matuto mag-communicate ng nararamdaman natin para malaman din ng kapwa natin kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kung mahal mo ba siya, bakit hindi natin sabihin. Ganun. Saving Grace is now streaming on Prime Video.